Okay. Thanks again. Good afternoon everyone sa lahat ng nasa community and lahat ng nanonood in the future. Thank you for watching our webinar for today um, about WCAG or Web Content Accessibility Guidelines 2.2 updates. So this is Gerson Lacdao and I'll be your speaker for today. Yeah. So, quick review lang tayo dun sa Web Content Accessibility Guidelines. So, WCAG or WCAG or WCAG stands for Web Content Accessibility Guidelines. So, ang WCAG is a set of guidelines na sinulat or draft, ginawa ng isang organization called the W3C or ano nga yan? World Wide Web Consortium. So, yan. So, isa siyang uh, samahan ng mga organizations. So, iba-ibang organizations worldwide. Tapos sila yung uh, nagki-create ng guidelines para sa World Wide Web, para sa internet. So, kung ano yung mga standards sa HTML, mga standards sa WordPress, sa CSS, I mean, mga standards sa browsers. So, sila yung nagsiset ng mga standards na yan. Ayan. So, itong WCAG is just one part of what they do. So, they set the guidelines para sundin ng mga content creators, creators ng browsers, creators ng mga apps, tsaka ng iba-ibang programs para yung software or yung content is accessible to everyone and especially to people with disabilities. Ayan. So if you can remember dun sa ating previous um, na session, I think that was our second episode about Web Content Accessibility Guidelines 2.1. So yung web accessibility according to the Web Content Accessibility Guidelines is based on 4 principles. And ginagamit natin yung acronym na POUR or POUR. So P stands for perceivable. So it basically means dapat yung content is nape-perceive na ating senses. So through our eyes, through our hearing, through our touch, na yung any content sa internet. Operable, ibig sabihin nagagamit natin yung website, nag-click yung mga buttons, nag-click yung mga links, yung mga forms nagagamit natin. Ayan. And then understandable means yung content is naiintindihan. So it has something to do with instructions, yung content is digestible ng audience. So yung copy, the way na naka-structure yung navigation. So kung para naiintindihan ng users kung ano yung nangyayari dun sa website, kung ano yung dapat niyang gawin. Dapat hanapin yung mga bagay na gusto niyang makita. Ayan. And then there's robust. So this covers yung pagiging accessible ng isang website sa iba-ibang klaseng apps or devices na ginagamit. So yung pagiging halimbawa responsive ng isang website, it has something to do with being robust. Yeah. So ito pa pala, merong levels of compliance tayo. Yung level A or level single A is for the bare minimum. So merong mga set of guidelines na kapag sinunod natin yon, we are following the bare minimum of web content accessibility guidelines. So very easy to achieve lang naman itong mga to. Kumbaga, basic dapat lahat ng website at least. Ito yung ini-implement sa mga websites nila. And then AA, ito yung standard talaga na tina-target ng mga websites na gusto talaga maging inclusive sa kanilang audience. Yan. Kapag yung isang website is nagkaroon din ng parang court order or legal mandate or
legal order to become accessible, ito yung usual na siniset ng courts na sundin na standard. And then there's AAA or yung advanced. So ito na yung pinaka kumbaga lahat ng success criteria ng lahat ng guidelines dapat pasado yung website. So this is sometimes difficult to do because of technicality of logistics. Kaya nire-require ito sa ibang lang. For example, sa mga government website sa ibang bansa. So nire-require nila yan. Or maybe in some industries. Pero personally ako hindi ko pa na i-cover yung buong or maging conformant sa AAA level of standard. Kasi meron diyan talaga na for me, it's impossible for me to do. Ayan. So level AA lang yung usual na tina-target ng ng mga website owners. And yung mga guidelines under level A, guidelines under AA and AAA. So kapag sinabing i-meet mo yung AA standards, ibig sabihin lahat ng guidelines under AA tsaka AA, lahat ng guidelines under single A and AA dapat ma-meet. So it doesn't mean na kapag sinabing AA yung target is yung lahat lang ng guidelines under AA. So inclusive na yon sa level A. So kaya kapag sinabing dapat ma-meet yung AAA level of compliance, lahat yan covered. Ayun, ganun yung coverage ng ng levels of compliance. So, ito na ngayon yung mga naging updates ng WCAG 2.2. So, ang latest natin nung last time was 2.1. Under parang hindi pa finalize yung 2.2 that time. And na-publish ito nung October 2023. Ayan. So, ito yung mga naging update. So, meron tayong bagong level A and AA na success criteria. So, bali 6 yung na-add. And yun yung i-discuss natin for today actually. So, meron ding 3 level AAA na success criteria. And I'll see kung pwede natin siyang ma-add, ma-discuss today. Pero I want to focus on the level A and AA lang muna at this point. Kasi yun nga, sometimes hindi na rin talaga sinusunod yung sa AAA. Although ang personal philosophy ko dyan, kung kaya mong ma-reach yung AAA na guideline, then go for it. Hindi mo naman kailangang i-reach lahat yan. But if you can do some of the guidelines, then that's good. Ayan. Tapos meron tayong isang na-remove na success criteria. Success criterion. Yan, singular. Ayan. So, I'm not sure kung nakasama ko pala sa slide to. Yung na-remove na success criterion is yung 4.1.1, if I'm not mistaken. It's about yung pag-parse ng HTML code. So, dati kasi, nung yung previous versions ng WCAG, yung HTML, nire-read pa yan ng mga assistive devices, mga like ng screen readers. So, nire-read ng screen readers yung HTML. So, sila mismo yung nagpa-parse ng HTML code. And then, kapag meron ka halimbawang, nung dati, nung kinocode pa talaga yung HTML, sometimes hindi may iwasan na merong mga closing HTML tags na hindi nasasama or minsan may nakakalimutan na isang character like yung slash. So nagkakaroon ng issue yung rendering at saka yung pagbasa ng screen reader. So ngayon, with the improvement ng browsers, yung browsers mismo inaayos niya kapag may mga ganong issues. So hindi na siya nagiging problema ng screen readers kasi yung browser na mismo yung nag-fix ng issue. So automatic na niya ginagawa yun. So that's why they made it obsolete na or deprecated na yung success criteria na yan. Ayan. Tapos yung mga bagong updates ngayon, itong mga bagong success criteria na inad nila, yung mga bagong guidelines,
ang focus are people with cognitive, learning, or mobility problems. Tsaka yung mga low vision users. Essentially, kasama na din dyan yung mga elderly. Kasi kumbaga nako-cover na sila nung nitong mga to. And some elderly, meron silang problems din with cognitive, with learning, and mobility. Tsaka itong low vision, of course. So, kumbaga, included na rin sila dito sa kumbaga naging focus ng updates. Ayan. So, let's get to the first one. So, as I said, single A and double A lang yung i-discuss ko for today. Ayan. So, ito, under 2.4.11, focus not obscured. So, ano ba ibig sabihin nito? So, ang summary is individuals are not required to use dragging gestures either with a mouse or parang mali. I'm so sorry. Mali yung mali yung summary. So, focus not obscured, ibig sabihin dito, this is for keyboard users actually. Pakita na lang ako ng example. Basically, para sa mga gumagamit ng keyboard. So, kapag ganyan, di ba, nagtatab ako sa screen, nagtatab ako sa keyboard, kapag naka-focus yung element, di ba nakikita nyo, kung alin dyan yung may focus outline, ibig sabihin, nandun yung focus ng keyboard. So, as I go back, itong header ko na to is sticky. So, this is one of the websites I made for a client. So, itong header na to is sticky. So, kahit mag-scroll ako, scroll up, nandyan pa rin yung header. So, what happens kapag ganito? Minsan, kapag na-navigate ka using your keyboard, kapag may naka-sticky na ganyan, natatabunan yung kumbaga nasa ilalim niya yung content na naka-focus. And that's the issue na pino-point out nitong na to. Pero sabi niya, 'di ba? Hindi pala, hindi nakalagay dun sa summary. Actually, we can change this. Content in focus is not hidden by screen. Yun na lang. Ayan, sorry about that. So itong 2.4.11, ang focus lang actually niya is for dapat kahit partial lang na nakikita, okay lang 'yan. So basta nakikita pa rin kung nasaan yung focus. So yan, ganyan. So as you can see, ito, 'di ba yung half niya na nakatago kasi natatabunan nitong header. So with this guideline or success criterion, okay pa siya. Meron kasing AAA version ito na dapat talagang visible yung buong element, itong buong item na naka-focus. Ayan. So actually, pag na-refresh natin to, okay na siya. That's one thing na hinayos ko din with the release of 2.2. So ayan, nakikita nyo. Kapag nagbaback na ako, automatic na siyang nag-a-adjust. Bumababa yung content para hindi pumunta dun sa ilalim nitong header. Ayun. So, nagigets nyo ba? Gets. Alright, yeah. So, yun basically yung 2.4.11, focus not obscured. So, it's under AA level of compliance. Yeah.
Tapos yung benefits niya, of course, kapag sighted users ka, kapag sighted users na gumagamit ng keyboard sa navigation, um, nakikita mo sa screen kung nasa na yung focus ng keyboard. And then for low vision users na ginagamit yung gumagamit ng pointer para ma-reorient yung nila, yung uh, kung nasa na sila dun sa screen. So kapag very clear na nakikita uh, yung focus outline, so mas madali nilang naiintindihan kung nasa na sila dun sa page. And then people with short-term memory, halimbawa nag-navigate sila and then napalingat somewhere and then bumalik sila. If nakatago yung focus outline or yung focus na nandoon sa element, hindi na nila ulit maalala minsan kung nasa na sila. So nagkakaroon ng ganong mga experience. So very important na yung focus is not obscured dun sa item. Yan. Yan, scroll margin top is the key. Yes, yun yung uh, ginagamit. And actually kahit minsan hindi lang sa header yung naging problem. Minsan may mga sticky footer din. So yung ginawa ko kasi kanina, kapag na-navigate back ako or yung reverse yung navigation, 'di ba? Na ginagawa ko, naka-shift tab yung ginagawa ko. Since yung header yung problem, doon natin mas makikita yung issue. Pero kapag yung footer naman yung naka-sticky, dun sa forward navigation or kapag nagta-tab ka lang, dun mas makikita naman yung problem. So hindi lang talaga sa top yung margin, yung scroll margin top na CSS fix for this. So yeah, so both top at saka bottom nung element dapat talaga ay merong margin. Ayan. Actually, I was gonna show another example. Um, Ginawa pala for me yung guideline na yan. Kasi diagnosed ako with ADHD and PWD ako. Kaya sabi dun, di ba, for people with attention limitations. uh, so, na ka rin ba nun? Do you experience that sometimes? Oh, kunyari, okay, nakatago tapos okay, parang ano na yung ginagawa ko dito. It helps talaga pagka always in focus. Yeah. So, itong website ng White House, naka-sticky rin yung header niya. So, ayan. So, nagtatab lang ako, nakikita niyo siguro yung navigation. Do you see the focus outline? Ayan, kapag move ako. Hindi lang masyadong to. So actually itong visibility of the focus outline, it's one of the items covered under yung AAA level of compliance. So kapag back ko, ayan, medyo malaki yung scroll margin tab niya, di ba? Yan. So pumupunta na agad siya sa gitna automatically. So which is a good example. Yan. And then we go to the next one, dragging movement. So 2.5.7. Yan, tama na yung summary ko. So individuals are not required to use dragging gestures either with a mouse or on a touch screen. So itong meron tayong ibang mga component sa website na kailangan nating mag-click and drag. So one example halimbawa is yung if anyone's using Trello, so Trello is a tool na ginagamit natin for sometimes for project management. So dito sa Web Accessibility Philippines, we use Trello, and to move one item from
one status to another, kailangan mo siyang i-drag. So halimbawa, itong isang task na to from pending, ilalagay na siya sa active. So we have to click it and then ilipat dito sa kabilang kabilang lane. And yun yung nagre-require ng dragging, click and dragging gestures. So kailangan mo nang siyang i-click and then i-drag papunta dun sa kabila. Yung So speaker to. with other tools, may mga ganun din tayong function. Isa pang na ano ko is yung may mga slider filter. For example, sa mga pricing pages na kailangang, kumbaga, very flexible yung pricing nila and you have to drag yung slider para makita mo yung price for this specific number of users. Halimbawa, ayun. And then meron din tayong sa e-commerce na gusto mong i-filter by pricing. So meron silang slider na you can drag para ma-adjust mo yung pricing and then ma-filter mo yung mga products na pasok dun sa pricing na yun. So ang point nitong bagong success criteria na to, itong 2.5.7 is that hindi nire-require yung user na mag-drag kasi merong mga users tayo na hindi minsan nakaka-sustain nung continuous pressure sa mouse, or meron ding mga users na hindi mismo nakakagamit ng mouse. So dapat merong alternative na way para ma-achieve yung same function na yon, na ma-move mo itong one item to another. Buti sinabi mo yun. Akala ko pinapagbawal yung dragging gesture. Hindi naman. Grabe. Let's see. So meron akong mga examples dito. Kagaya nito, nagda-drag ako. Actually, I should move it. Ayan yun. Itong ginagawa ko, dragging to. Kasi I click on this item and I move it dito sa beginning ng page. Ayan. Ito. So ito yung mga examples ng mga dragging function. Ayan. Ito. Ayan, even yung pag-resize pag-resize nitong tawag dito, column. So sa gumagamit ng spreadsheets, yan. Very common ito. And then ito yung na-mention ko kanina na similar to Trello. Halimbawa itong item na to, ililipat mo dito. Wait, bakit hindi siya gumagalaw? Ayan, Drag mo dun sa arrow. Sa cross. Yan. ayaw din niya. Pero I think kapag clinic kasi ito, ito Okay. actually yung accessible na Siya yung accessible version. yes. Na kapag nandyan yung focus. So I'm using keyboard navigation. So kapag press ko yung space, lumalabas itong mga iba-ibang columns kung saan ko siya gustong ilagay. So I don't have to use a mouse, di ba? Just using a keyboard. So halimbawa, lipat ko siya dito sa pocket. Ayun, nalipat na siya dito sa pocket. And then if I want to move keys, so press ko yung space and then lipat ko sa desk. And also, itong pencil, lipat natin sa desk. So ayun. So achievable siya with just using keyboard. Hindi ko kailangang gumamit ng mouse. So yung mga tao na hindi nakakagamit ng mouse, pwede pa rin niyang magawa itong function na to. Pwede niya pa rin ilipat-lipat itong mga items without doing the drag and drop na action. Yeah. Let's see. Ito naman, reorder. Let's play around with this. Naliw kasi ako dito eh. So press yung space and I press my arrow keys na ko na siya. Na re-reorder ko na siya. So itong my money, lagay natin sa last. Press space. Ayan, okay na. And then navigate back ulit ako using shift tab. Itong marketing cloud, lagay natin before my money.
So press ko yung space para ma-activate siya. Ayan. And then press ulit yung arrow keys. So dito. Ayan. So it's accessible kasi hindi ko kailangan gumamit ng mouse. So yung mga taong gumagamit ng mouse, then ayan, magagawa ko siya. But anyone else who can't do it, they still have a way para magawa yung same action, di ba? So you can still accomplish kung ano yung pwede mong gawin dun sa website. And that's really the essence of accessibility, na na-accommodate niya lahat ng tao regardless of your ability or disability. Yeah. Sige, since naliw na ako, try ko din itong isa. Nasa end na pala siya naman. I think space and then lipat. Okay, yeah. Okay. Ayan. So yun yung 2.5.7. And then of course, ang nabe-benefit niya yung individuals na may motor disabilities na ang struggle are hindi maka-maintain ng pressure sa mouse to do the dragging movement, o kaya siguro may mga tremors, yung nag-shake yung kamay na ganun, na hindi niya magawa precisely yung pag-drop dun sa specific na location sa screen. Ayan. Okay. So check ako ng ayan, thanks John for sharing yung link. Ayan. So next item is target size 2.5.8. Yeah. Individuals who use a mouse pointer or touchscreen have enough space to operate interactive elements such as buttons or links. So ito naman, dapat yung mga buttons natin, mga links, merong enough space para mag-click or mag-tap kung gamit natin is yung cellphone. So minsan, di ba, ewan ko na experience na to, pero minsan ako pag nag-click ako, halimbawa yung ibang mga icons na tabi-tabi, pag-click ko dun sa isa, ang intended kong pindutin itong nasa left, pero yung katabi niya yung napipindot ko kasi they're so close together, and yung daliri ko masyadong malaki. So nakiklik niya or natatap niya pati yung hindi ko ini-intend na napindutin. So basically it's a design flaw, kumbaga. Yan, meron akong mga examples dito. So itong success criteria na to, ang in-specify niyang size is 24 pixels. Yan, 24 pixels yung minimum na size ng isang clickable area. So may mga exceptions naman doon, but here are some examples. So itong first example, meron tayong mga icons na tabi-tabi and wala siyang spacing. Kumbaga magkakadikit talaga yung mga icons. Pero 24 pixels ang sukat ng isang image. And that passes this guideline, this success criteria. Then sa second one, 20 pixels lang yung size ng icons. So wala siyang padding, no? Walang padding. Itong nauna kasi meron siyang padding kaya naging 24 pixels siya. So medyo maliit yung icon pero around it meron siyang extra space, and that makes up for the 20 pixels. Yan. And then dito sa second example naman, so walang padding itong mga icons. So 20 pixels lang talaga. So, but even if it's 20 pixels, meron naman siyang space na 4 pixels between each icon. Ayan. So kapag naglagay tayo ng circle diyan, kumbaga yan yung isipin natin na yung imaginary clickable area. Ayan. So 24 pixels pa rin yung magiging equivalent. Ayan. So this still passes this success criteria, 2.5.8. And then itong last one, same yung 20 pixels na icon pero wala na siyang
spacing between each icon. So dikit-dikit talaga siya. And yun yung nag-fail. Kasi kapag naglagay ka ulit yan ng imaginary 24 pixel na circle, nagkakaroon na ngayon ng overlap itong mga icons. So kapag nagkaroon ng overlap, dun siya pwedeng i-mark as fail dito sa sa success criterion na to. Ayan. Ayan. Sabi ni Noemi, simple adjustments lang sa designs pala goes a long way in making it accessible. Yes, that's true. Yun yung parang pinakang essence talaga ng accessibility. Sobrang laki talaga ng coverage ng design. It all comes down to good design nung products, nung content. Ayan. So meron din tayong another example dito. Mga buttons naman siya. And the height is 16 pixels. Width niya kasi content, text content ng button. So meron tayong close, save, cancel, export, and push. So tabi-tabi siya. Merong very minimal na spacing between them. Siguro mga 2 to 3 pixels lang to. Yan. So even if yung height niya is 16 pixels lang, kapag naglagay ka ng imaginary circle doon sa gitna nitong button, nako-cover pa rin niya yung 24 pixels na kumbaga na allowance, and hindi siya nag-overlap dun sa katabi na button. Ayan. So wala rin namang, although lumampas siya dito sa taas kasi 16 pixels nga lang yung height ng buttons and dapat minimum 24 pixels, pero wala naman siyang pwedeng accidentally ma-tap or ma-click sa taas nitong button. So yun yung pwede natin siyang i-mark as pass. Yeah. And then itong next example naman, same buttons din, pero sa baba immediately merong additional buttons: convert, open, merge, edit, and stash. So dikit-dikit na siya. While yung horizontal na allowance or parang distance is okay, pero yung sa bottom at saka sa top, nag-overlap ngayon yung kumbaga yung imaginary circle na 24 pixel na circle na ilalagay natin sa gitna nung element. So itong button sa taas, nag-overlap na siya dito sa button sa baba. So yung 24 pixel na circle. So kapag nag-try ka mag-click nitong isang button, there's a big possibility na matap mo rin yung button sa baba or sa taas niya. So dito siya natin yung mark as fail. Itong 2.5.8 target size na success criterion. So if you're designing apps na may mga ganitong klaseng button, so make sure lang na hindi nag-overlap yung target size na 24 pixels ng interactive elements. Yan. So siguro add more spacing dito sa pagitan nitong top and bottom group na buttons. Ayan. Ayan, meron pa pala. So on the left side, ito yung drop down menu sa navigation sa website. So anyone who's a web designer, take note. So itong drop down menu ng About Us, meron siyang submenu na our mission, the team, press release, job opportunities, contact. So 24 pixels yung overall height, yung line height ng bawat isang submenu item, and that passes the success criterion kasi there's enough space, there's enough target size dun sa clickable element. While itong next example naman, 18 pixels lang yung total na height nung submenu item. So kapag naglagay ka dyan ng 24 pixel na circle, nag-overlap siya sa taas at sa baba. Ayan. So 18 pixels lang talaga kasi yung height nung text. So additional padding lang talaga yung solution dito. So maglagay ka ng konting space sa taas
Tsaka konting space sa baba. Either padding top and bottom or line height nitong text. Yan. Para maging ganito, kagaya nitong nasa left side na example. Ayan. May tanong si Noemi, does this hold true also when designing email na may clickable buttons? Yung dapat 24 pixels din. Yes. So, hindi lang to sa website. Applicable din to sa email. So, yung mga email templates na ginagamit natin, may mga ganyan minsan. For example, I remember yung iba kong emails na natatanggap, merong mga social media icons sa footer nung email. And usually maliliit yung mga icons ng social media. And sometimes less than 24 pixels yung target size na pwedeng i-click. And doon nagkakaroon ng accessibility problems sa ganung klaseng scenario. So just make it 24 pixels yung target size ng pwedeng i-click. So even if nasa phone ka, kapag nag-click ka dun sa isang icon na maliit, hindi mo accidentally mape-press yung or less likely yung chance na mali yung mapindot mo. Yan. Of course, it benefits people who use a mobile device, yung mga naka-touchscreen. Ayan. Kasi yung finger natin, mas malaki yung nako-cover niya kaysa dun sa mouse pointer, di ba? Usually ganun. Ayan. Especially yung mga tao na medyo matataba pa yung fingers nila. Ayan. People who using mouse, stylus, or touch input who have mobility impairment such as hand tremors. So kahit maliit yung pointer like sa mouse or yung stylus, kapag nag-shake naman yung kamay, parang ganun din. Accidentally mape-press mo yung mga adjacent na clickable elements. Yan. And then people using device in environments where they are exposed to shaking, such as public transportation. So this one doesn't even have anything to do with people with disabilities. So lahat tayo covered nito. Lahat tayo nagbe-benefit. Kasi lahat naman tayo sumasakay sa public transport o kaya even private transportation, nadaan ka sa lubak, nag-shake minsan yung kamay mo. If that happens while you're tapping on something sa cellphone mo, there's a chance na iba yung mapindot mo na button. So ito yung nagiging solution niya is to set the proper target size. Ayan. And then ito pa pala benefits pa. Sa most users na merong difficulty with fine motor movements, so siguro yung merong mga injuries sa kamay or sa arms na hindi talaga maka point sa isang specific na area or maka-click sa isang specific area sa screen. People who access a device using one hand. Ayan. Yung thumb natin, mas malaki yung no-cover niya. I don't know if you notice that. Na kapag yung cellphone, hawak mo sa isang kamay, tapos yung kabilang, yung finger sa kabilang kamay mo yung ginagamit ng pag-tap. Medyo okay siya. Kasi mas maliit yung, yung index finger mo. Pero pag one hand lang yung ginagamit mo pag-access ng cellphone, yung thumb natin, mas malaki yung naka-cover na area niyan kapag nagtatap sa screen. So there's a bigger possibility na matap natin yung mga adjacent na elements. Ayan, ito yung sabi ko kanina, people with large fingers or operating a device with only part of their finger or knuckle. Yeah. Yeah. Yeah, mas inclusive na yung criteria. PWDs, elderly, neurotypical people on moving vehicles. Yes. So, ayan, hindi lang, yun nga, as I mentioned, hindi lang people with disabilities. As in lahat tayo na nagbe-benefit dito sa ganitong update. Ayan.
Next is 3.2.6, consistent help. So level A, ano lang to, level A compliance. So when help is available and repeated across several pages, individuals can always find it in the same place. So this is about consistency nung app or nung website. So hindi siya um hindi niya nire-require na merong help dun sa website. Although that would be great kung merong ganun. Pero if you have like a help section like yung chat or yung contact link, dapat consistent yung placement niyan all over the website or the app. So kung halimbawa, meron kang chat widget sa website mo na nasa lower right corner, dapat consistent na nandun yung yung icon na yun. So hindi yung minsan nandito sa kanan, minsan nandito sa kaliwa, minsan nasa taas. So that would fail this success criterion. So yun lang talaga yung niya. Yun lang talaga yung um, content nito. So very easy to achieve, di ba? Usually naman kapag halimbawa nag-insert ka ng chat widget sa website mo. So mag-insert mo lang yung script somewhere and then automatic naman na kung saan siya talaga intended, dun siya lalabas consistently across the website. So kung wala ka namang chat widget and you only have like a contact page, so usually nasa footer yan o kaya dun sa main navigation. So wag mo nang ilipat-lipat kapag nasa halimbawa nasa isang page, nilipat mo na yung or naka-shuffle yung navigation. So that's just bad design. Yeah. And of course, benefit niya yung mga tao na merong difficulty locating help. This is, I think these are for people with siguro sa attention deficit din and sa memory. Yan. So ito sila yung nagbe-benefit sa ganitong success criteria. Ayan. And then redundant entry. So when individuals are required to enter the same information in the same process, such as creating an account or answering a questionnaire, they do not have to type the information all over again. Ayan. Normally nakikita ko dun sa mga sa e-commerce websites. So sa checkout page, minsan you have to specify yung billing address, tapos shipping address. So, di ba? May ganun. Ita-type mo yung yung billing address mo and then sa next section, type mo yung billing address mo. So, yun yung nagfe-fail dito sa dito sa success criteria na to. And ang workaround niya is wag mo nang i-require na na ulitin ng user yung na yan, yung pag-type ng same information na yan. You can do that with a checkbox na enter the same information. Ganun, diba? So nagbe-benefit dyan yung mga users with cognitive disabilities na merong short-term memory or working memory difficulty. At saka yung users na may mobility impairments tapos nahihirapan silang halimbawa mag-type ng information nila. So typing it once is struggle enough. If they have to do it twice, mas mahirap na yung kumbaga, inuulit mo lang yung you're making it more difficult for them to do the action or yung halimbawa mag-check out. Ayan. Ito, 3.3.8 accessible authentication. So level AA naman ito. So when completing an authentication task, so usually sa mga logins, hindi na nire-require yung mga individuals na dapat memorize yung details nila. So for example, yung mag-type ng password. So at this age, hindi na dapat siya nire-require na ita-type yung password. O kaya yung sa OTP na ita-type din yung yung mga numbers. O kaya yung mga CAPTCHA na nakikita natin na kailangan nilang minsan math problems yung ilalagay dun sa CAPTCHA para makapasok sila dun sa next na area or next na page or makalogin. So
kapag may mga ganong klaseng barriers, that fails this success criterion 3.3.8. So ano ba yung mga pwede nating gawin for that? So yung sa password halimbawa, ako hindi ko memorize yung mga password ko kasi gumagamit ako ng password manager, and siya na rin yung nagge-generate ng password, yung mga complex passwords. And of course, hindi ko matatandaan lahat yon. Hindi naman ako yung genius na nakaka-memorize ng mga iba-ibang strings of text and characters na random lang. So, hindi ko na talaga mini-memorize din yung mga password ko. So, isang password lang yung alam ko, which is the master password. And then for each website, hinahayaan ko na mag-generate ng password yung password manager. Tapos, during the login, naka-integrate na siya dun sa browser or sa app. Tapos, siya na yung magfe-fetch nung password na naka-assign for that. So, click na lang ginagawa ko. And I get inside the website or the app. So, ganun yung accessible way ng na hindi na kailangan i-type. And I think at this age naman, hindi na talaga karamihan ng website hindi na rin nare-require na kailangan i-type mo. Although I still encounter sometimes na merong mga ganun na I remember itong isang banking website or app na kapag kinapi ko yung password from my password manager, hindi niya ina-allow na mag-paste dun sa password field. So, yung ganung implementation, it means kailangang i-type ng user yung password dun sa field, which is sometimes very difficult to do. Even ako na typical person na wala namang cognitive challenges pagdating doon. Pero yung the fact na kailangan kong tingnan yung very strong password ko na iba-ibang characters, and I have to really check one by one. Ito open bracket. So ita-type ko muna yung open bracket dun sa password field. Tapos check ko ulit yung password, letter A na na capital. So ano siya, even for a person like me, very na siya. Yung struggle sa pagta-type ng password is nandun. Also, how much more yung merong mga cognitive problems or cognitive disabilities na nahihirapan. So, siguro mga times 10 yung difficulty nila sa sa pagta-type ng ganong klaseng password. Ayan. So, yung simple solution na just allowing third party or the user agent, yung browser or yung password managers to manage yung logins for you, that's already an accessibility adjustment. Tapos yung mga nagre-require naman ng OTP, yun din, yung sa device ko, I remember na kapag may OTP, meron siyang nakalagay na copy yung code. So maganda yon. So hindi ko na kailangang actually i-remember kung ano yung numbers na sinend sa akin, tapos ita-type ko dun sa field. Pwedeng click ko na lang yung copy and then ipe-paste ko dun sa field. So that's the accessibility adjustment. Tapos itong mga CAPTCHA naman, it should be that hindi rin nagre-require ng mga cognitive exercises, cognitive challenges dun sa CAPTCHA. If I remember correctly, yung mga challenges na recognizing images, that's actually a cognitive test. Yung click the picture of a cat, click the picture of a traffic light. So yung mga ganon cognitive test yon. Although there's one exception na pwedeng magpapa-upload ka dun sa user ng image na kilala na niya, yung kumbaga galing talaga sa computer niya. So upload mo tong image na to, and then for the next times na magla-login siya, ipapa-identify sa'yo kung ano yung picture na in-upload mo before. So maglalagay siya ng random images din na, halimbawa, siguro 3 random images, and then yung isa, yung pang-apat is yung image na in-upload mo before. But even if that's an adjustment sa accessibility, parang in terms of UX, hindi rin siya very optimal experience for users, and even for the developer na gumawa ng website or nung app.
Kasi sobrang daming gymnastics para lang ma-achieve mo yung ganong klaseng uh, ang tawag dito, authentication. Ayan. Even a simple username and password should be enough. Even yung pag-allow ng biometrics. So yung thumb mark, so yun, 'di ba? Wala ka nang kailangan kumbaga walang cognitive challenge na kailangan doon. You just press your thumb or your finger doon sa sa area ng cellphone mo na nagre-read nung thumbprint mo. So yung ganun. And basically dapat meron lang iba-ibang ways for people to log in. So hindi naman kailangan na dapat ganito lang, dapat biometrics lang. So paano yung mga cellphone na walang biometrics? So the important thing is dapat meron kang iba-ibang options. Because some people, yung itong isang way is mahirap para sa kanila and mas nadadalian sila dito sa isang option. May ibang tao naman na mahirap dito sa option na to, mas madali sa kanila itong another option. So that's really the adjustment. Dapat meron lang iba-ibang options na available for people to log in. Meron din akong naalala ko yung isang service na ginagamit ko. Wala siyang password talaga. So sign in ka lang, lagay mo yung email mo, and then they will send the link dun sa email mo. So pag open mo ng email, may link doon, pag click mo, naka-login ka na dun sa service, dun sa app. So pwede rin yung ganun. So of course, benefit niya people with cognitive issues relating to memory. So ayan, reading, numbers, tsaka perception processing limitations. So kahit meron silang mga challenges pagdating sa sa processing information, recalling memory, hindi pa rin sila nahihirapan na mag-login or i-authenticate yung sarili nila sa pag-login dun sa website or dun sa app. Ayan. And ayun, yun yung mga 6 na bagong success criteria ng WCAG 2.2. And since we're already at the hour, I'm gonna open the floor for questions. So kung merong nagre-record ng questions dun sa sa Facebook group, please. Thank you. And observation. Akala ko yung it's not libelous kasi if it's true. Akala ko yung BDO lang finds ways to make it inaccessible. Pero yung pala pati BPI, tinry ko mag-copy and paste the password, ayaw. Metrobank lang pwede. Actually, yung mention ko na yung na-mention ko na app, was BPI. Interesting. BPI pala. So, I think dun sa bago nilang app, okay na. I'm able to use my password manager dun sa bagong BPI app. Nice. Pero dati, I think dun sa website version yata yung hindi pwede. Oo, na yung website, yung test ko. copy paste. Yeah. Ayaw. Yeah. Dagdag na benefit yung repetition sa neurotypical kasi kahit neurotypical ka, nakaka-frustrate yung paulit-ulit, di ba? Na in-enter mo na sa form, hihingi na naman. Oh. So, sa talaga siya, it all comes down to good design, tsaka sa UX. So, very important din talaga yung role ng mga nag-iisip ng mga ganyan, mga workflow for apps, for websites. Kaya yung accessibility talaga during the planning stage pa lang dapat naka-incorporate na rather than fixing kung ano yung mga naging issues kapag na-launch na yung website or yung app, kasi mas nagiging pangit yung process, yung experience for users. At tapos yung cost for the owner, na instead na
okay na you're just getting users siguro, getting leads, or getting conversions, ang nangyayari, pinapaayos mo pa ngayon yung mga nagiging issues sa dun sa website mo or dun sa app mo. I 100% agree. Mas mura maggawa ng changes sa requirements or sa design versus pag constructed na. May magandang question si Miss Noemi sa Yeah. chat. So sabi ni Noemi, why do you think accessibility is not a priority for businesses? What are the possible consequences if they continue to do so? Ayan. Not to bash businesses naman pero dun sa na-encounter ko kasi, marami ako nakausap na mga prospects actually na kapag sinabi ko yung accessibility, they just view it as an additional cost. So that's probably one of the reasons kung bakit nakikita nila yun as hindi magandang or they just view it as an add-on kumbaga. So yung minsan it all comes down to client education din na dapat mapaliwanag sa kanila na people with disabilities are a large minority group across the world, parang 1 billion or more yung population nila. And they have spending capacity. So hindi naman kapag sinabing people with disabilities walang pera yan. In fact, nasa $1 trillion yung if I remember correctly, yung spending power ng people with disabilities and their families, immediate families nila. So, kapag ginagawa mong inclusive yung product mo, yung website mo or yung app mo, you accommodate them and yung spending power nila, pwede nilang spend sa'yo, di ba? So, they would rather spend their money sa isang business na kino-consider yung yung mga needs nila rather than dun sa isang business na walang pakialam. Ayun. So, yun yung yun yung naiisip ko na dyan. Na hindi, kulang lang talaga sa client education. Actually, marami namang receptive din sa sa accessibility. Kapag nasabi ko sa kanila minsan, na-enlighten sila and they become more open to it na gawing accessible din yung website nila. Sa ibang bansa, ayan, nasabi ni George na sa US mahigpit sila. And this year, last year pala, 2023, mas nag-increase ulit yung mga lawsuits na related sa accessibility. So, parang nasa 4,000 plus na yung, if I remember correctly. Ayan. So, as time goes by, tataas lang ng tataas yung mga na yan, mga accessibility lawsuits na yan. So sa US pa lang to. Yun pa lang yung naano ko na stats, sa US pa lang yun. And they're targeting mostly e-commerce websites. I think nasa 75% or something yung mga lawsuits na related to web accessibility. So imagine mo yung mga lawsuits, 75% of that are e-commerce websites. So if e-commerce owner ka or may client ka na e-commerce yung yung business, so dapat you should start considering na rin na ipa-audit yung website, find accessibility issues and ayusin. And next year pala, June 2025, sa Europe i-implement na rin yan. Required na sa kanila yung yung accessibility. So kung dati yung GDPR parang wala-wala lang, pero nung na-implement na, di ba? Marami na rin na-fine ng mga businesses doon for violating GDPR, yung privacy law ng Europe. So next year, yeah. So we have more than 1 year na preparation. So kung may mga clients kayo sa Europe, i-open nyo na yung discussion about making the website accessible. So if you're already doing it, that's very good. Pero if not, so medyo malaki pa yung window of time para i-open yung discussion with our clients. Yeah. Kasi pag nandiyan na yan, tapos siya ka pala mag-take action, maybe that's already too late. Pero wag naman sana. Ayan. Ayan, thanks Naimi sa question.
May question si Kat na I Sige. imagine natanong to siya sa discovery call. Implementing the new guidelines can be challenging lalo kung may existing websites na. What strategies would you recommend for updating a website to comply with WCAG 2.0? Okay. So, ito naman pag-implement ng ng bagong update sa WCAG. So it's the same thing dun sa sa previous versions. Audit lang yung website. So audit means finding yung mga possible issues na existing dun sa website. So kapag na-audit yon, makikita natin kung ano yung mga issues related to accessibility, and then yun lang yung aayusin. So ganun lang talaga siya basically, yun yung process. So very simple lang naman siyang very simple lang siyang pakinggan, pero yung pag-implement talaga niyan yung medyo madugo minsan. Kasi yung auditing process pa lang, very taxing na yan. It's tedious and it's a lot of work. And usually, we include people with disabilities na mag-audit din ng website. Kasi sila naman talaga yung affected ng mga issues na yun. So, kapag ako nag-audit kasi, hindi ko kumbaga parang lang yun sa akin. First line lang. I still depend largely sa mga auditors talaga na sila yung mas makakita ng mga issues. Kasi even hindi lang kasi accessibility issues yung nakikita nila, minsan usability issues din. UX issues na halimbawa yung nakita ko nag-pass naman siya sa WCAG guideline, pero yung experience is awful for people with disabilities. Yun yung mga considerations din na pwedeng ayusin. So on top of of conforming to the WCAG, ayusin din natin yung mga UX issues na pwede nating ayusin along the way. Yan. May tanong si George, same lang ba si WCAG, ADA, HIPAA compliance? Yung WCAG and ADA somehow merong konting yung WCAG kasi web content accessibility guidelines, hindi naman siya batas. So set of guidelines lang siya. So parang guidelines nga yung from that keyword, parang ito lang yung mga pwede mong gawin to make the website accessible. Itong ADA naman, ito batas talaga to. American Disabilities Act. So may isang part lang dito na relating to actually walang specific dito sa ADA na focus sa web accessibility. Kaya isa pa rin to sa ongoing debate sa US. Kasi wala naman talagang specific na dapat accessible sa yung mga website niyo. So walang ganoon sa ADA. Ang lang diyan is basically wag ka mag-discriminate sa mga tao. Parang ganoon. So by making website accessible, yung mga tao na gumagamit ng assistive technologies, nagagawa nila yung mga pwedeng gawin ng mga taong walang disabilities dun sa website. So itong mga decisions ng mga judges sa ADA, it varies across different states, counties. So minsan yung isang judge ganito yung decision, minsan yung isang judge ganito yung decision. So it's highly interpretative yung itong ADA. And kung ano lang yung naging decision minsan, yun yung ginagawang reference. Pero at this stage, wala talagang specific na dapat ganito, sundin nito ganito dapat yung website ninyo, dapat ganito yung links, ganito din. Walang ganon. So it all boils down to the judge saying na iset mo tong goal na ma-meet ng website mo yung standard ng WCAG 2.2 or 2.1. Ganon, AA. So ganon lang yung sinasabi nila ng mga decisions ng court. Na i-meet yung 2.1 ng AA ng WCAG. Yung HIPAA naman, it doesn't really have anything to do with web accessibility. Sa siya, privacy ng users,
especially yung mga medical medical history, mga ganun. Now that's as far as I can remember ata dun sa pagdating sa HIPAA. Yan. So hindi ko naman covered yung sa work ko. At actually tawag dito, hindi ako masyadong nag-entertain, or actually wala akong client na ganyan na medical, yung nag-keep ako ng records, yung gagawin ko halimbawa ng logs, yung mga patient information. So yun yung possible na magkaroon ka ng HIPAA violation na basta meron silang mas okay actually itong HIPAA kasi meron talaga silang mga specific na na guidelines para dun sa pagsunod dun sa batas na yan. Pero yung sa ADA, sa WCAG, wala talagang fixed pa na So it's still under work ngayon sa US. Yan. From FB, would you recommend teaching accessibility basics sa school, like senior level, or even as early as grade school, high school? Okay, magandang question. I think, yeah, bilang biased ako sa sa pagtuturo ng web accessibility. Yeah. So magandang habang bata pa lang maturo na sa kanila yung importance ng inclusivity, na hindi mag-discriminate sa ibang tao, na gawing as inclusive as possible yung experience dun sa mga bagay na ginagawa natin. Yeah. Yeah, thank you for that question. Ito slightly personal kasi pero may results kasi. Are you an advocate of lodging formal complaints? Kasi yun nangyari, I don't know if alam mo yun sa Starbucks, nung nagreklamo yung PWD na isang drink lang pwede, isang meal, tinanggal nila yun. Ano ba? Napilitan sila na kahit ilan pa yung orderin, okay lang. Na-experience namin ni Liz kasi parehas kami PWD sa McDo na wala nang limit yung order namin. Parehas kami PWD. Kasi natakot na sila eh. So ako personally, ako nun, fan ako ng lodging complaints. Pero ayun, yun yung tanong ko eh. Fan ka din ba nun? Oo. Even even if hindi sa accessibility, maraming tao actually ngayon yung mga kumbaga parang binabash nila sa social media yung mga reklamador, 'di ba? Pero if we go back to the history ng Philippines, yung mga katipunero, mga reklamador sila basically sa pamamalakad ng mga Spanish, 'di ba? So kung hindi sila nagreklamo, kung hindi sila nagrebelde, kung hindi sila nag-voice ng mga concerns and dissent nila, even yung sinulat ni Rizal na books niya, 'di ba? No Limitang no? It's a form of yung lodging complaint, which is in the form of satire, 'di ba? So Nice. I'm a big fan of that. Kasi kung wala na nagrereklamo, ibig sabihin walang mali. Pero kung may nagrereklamo, may nag-voice ng concerns, may nag-raise ng issues, may realize ng mga nasa higher ups or in authority na merong something's wrong. Ayun. So hopefully yun yung maging takeaway nila doon, na something's wrong sa ginagawa natin, na merong hindi masaya sa mga nangyayari. So we should at the very least open the discussion for this. So baka talagang reklamador lang sila na very frivolous itong mga sinasabi nila na complaints. So yung at least open lang yung discussion, and maganda yung ganon kasi both sides nagkakaroon ng opportunity to present kung ano yung points nila. Ayun. And hopefully yung resolution yung maging yung good resolution yung maging ending, no. Ganon. And kung i-apply natin sa accessibility, that's actually very useful. Pero yung isa sa mga nagiging yung na-realize ko, maraming
nasa demographics ng people with disability, yung hindi masyadong nagko-complain. So probably because of the parang ingrained na yung culture ng ng oppression talaga sa atin, na yung mga taong na-oppress minsan parang ang nasa system na nila yung ganun, na hanggang dito na lang, ganun. Normal lang 'tong nangyayari, which is not true. Na minsan nawawalan na sila ng voice, hindi na nila or even ng confidence na mag-raise ng issue, na to speak up for themselves. Ayun. So, ayan, isa to sa actually sa reasons kung bakit din nandito yung Web Accessibility Philippines, para ma-educate din yung mga tao na there's something wrong with how websites are, how web apps are, mobile apps are. Kaya we're trying to yung sa makakaya natin na mag-educate, and in that way parang na rin siya, parang lodging complaint na rin, kasi pinapakita natin yung mga mali, yung mga pwede nating ma-improve pa sa system, sa normal natin, sa normal lives. So in the form of websites or web apps. Yeah. Super, thank you. That's very insightful, Di ko naisip yun, yung sa Katipuneros. Sabi ni Kat, we're modern Katipuneros. Yeah. Tapos big question si Miss Noemi. Are there a free app/s that we can use to check and improve accessibility of our websites and social media posts? Okay. Pagdating sa apps na pang-check, actually meron naman. For example, sa websites, one of the tools I use is an extension called Wave. So ang creator niya is WebAIM. Type ko na lang sa chat. WEBAIM. So itong WebAIM, meron silang browser extension. Actually, meron ding web version ito. Na lagay mo lang yung URL ng website mo, or i-click mo yung icon, and then it will try to scan your web page and find yung mga common na accessibility issues. Pero here's the thing. Itong mga ganitong automated na tests, it can't really find out yung mga lahat ng issues. So siguro at most mga 25 to 30% ng accessibility issues na nasa website, yung pwede nilang makita, pwede nilang ma-discover. And sometimes yung mga nagiging findings nila, hindi siya tawag dito. Sometimes it's false positive. So and sometimes it can also be false negative. Minsan hindi niya nire-report itong issue na to, pero nandun siya. So one example, kapag yung web page mo merong images diyan, tapos yung image mo merong alt text, pero random characters lang, gibberish basically. So yung automated tester, makikita niya, oh may alt text. Okay, pasado to. Hanggang dun yun. Hanggang dun lang siya. Pero it won't recognize kung appropriate ba yung alt text mo dun sa picture. If it's relevant, how relevant it is to the context ng web page mo. So kung halimbawa, meron kang website or web page na parang resume type, portfolio type, nandun yung picture mo. Tapos yung picture mo, ang alt text niya is myphoto.jpg. So mababasa nung scanner, nung app, na may photo, check ko nga kung merong alt text, merong alt text. So okay na yun sa kanya, pasado na yun kasi may alt text. Usually ang fina-flag lang niya kapag yung image walang alt text, because that's one of the yung kumbaga basic guidelines ng accessibility. Pero nabasa niya may alt text naman, so i-mark na niya yun as passed. So that's one of the false negatives na nangyayari. And that's where a manual audit comes in. So hindi talaga kaya lahat ng ng automated na audits. So dapat meron talagang actual na tao na mag-audit nung web page, ng website. Kasi hindi yung decision making hindi pa kaya at this point ng AI or ng app. So yung mga malaki rin yung tulong ng ng mga ganyang automated sa mga tedious na na mga tasks. So for example, yung pag-check ng color contrast, yun very effective siya doon. Sobrang although meron pa ring false positive sometimes, pero yung i-compare niya yung hex code nitong
text color versus yung hex code ng background color. So for a human to do that, medyo matagal kasi kakopy mo yung ano or ita-type mo yung hex code ng front nung text color, tapos i-type mo yung hex code ng background color, tapos i-compare mo siya, i-compute mo yung contrast ratio. So masyadong tedious yun para sa isang human tester. Pero with apps, with the machine, with computers, sobrang bilis lang niya, instant lang yan kahit gaano karami yung mga color contrast na kailangan niyang i-check. Kaya niya yung gawin in just a second. Yan. So nandun yung advantage nung paggamit ng mga ganyang klaseng apps and mga scanners. Yeah. Wala na. May questions pa ba? Parang wala na, no? Problem ko dyan ay color contrast. Kapag may site o branding na si site na mahirap, may branding na si site, mahirap mo na i-adjust yung style. Oh yes, yan yung isang point ko kanina na dapat yung accessibility incorporated na siya even during the planning stage. Yan. Kasi instead na mag-adjust ka nung mga colors kapag na-launch na yung website, ayusin mo na dyan, even before ma-build yung website. So ang lagi kong ginagamit na na analogy dyan is yung pagtatayo ng bahay. So kapag nagtayo ka ng bahay, gamitin natin example itong color. So pinturahan mo na, tapos nung tapos na, na-realize mo, ay, pangit pala yung color, palitan ko kaya. Ayun, ganun. So kung nakaplano na ng maayos na ganito yung magandang kulay, ni-research mo na, ganito yung magandang color combination. So, isang beses mo na lang siya gagawin. Hindi mo na i-repaint ulit yung bahay mo. So, madodoble yung gastos mo pag ganun, di ba? Ayan. May question via PM. Is WCAG only for web developers or designers, or do you think everyone who posts anything online should learn more about it? Yan. Ano to? Yung web content accessibility guidelines, it's for everyone. Kaya nga web content eh. Kasi anyone na nag-create ng content sa internet, dapat pwede silang mag-refer dito sa WCAG. Kaya lang siya siguro nagiging parang central or focus sa designers and developers kasi maraming mga guidelines yung ang dapat nag-implement are designers and developers. Pero for example, copywriters. So pwede sila mag-refer dun sa 'di ba yung principles natin, perceivable, operable, understandable, tsaka robust. Yung mga copywriters halimbawa, pwede sila mag-refer dun sa understandable na principle ng web content accessibility guidelines. So nandun yung dapat yung mga instructions more clear, dapat kumbaga hindi sila prone to making mistakes. For example, when entering details sa form, dapat yung instructions mo doon, yung labels are clear enough na kapag sinubmit yun ng user, there's less chance na maraming mistakes dun sa form na sasubmit nila, dun sa mga sinulat nila dun sa form. So hindi lang siya para sa designers at sa developers. Ayan. So kung nagsusulat ka rin ng content for social media, ayun. And it should be you should consider yung mga possible na audience nung isusulat mo. So kung iniisip mo lang halimbawa are businessmen, pero there's a possibility na merong group of people din or ibang tao na makakita nung post mo na yon, especially if you post it in public, di ba? Even if you intend it na mabasa lang ng target audience mo, there's a big possibility na mababasa din siya ng ibang tao. And yung inclusivity, it's still an important factor kasi meron din namang even if hindi mo siya intended
Pero kung naging customer mo siya, parang sa ano natin parang sa service natin, di ba? As freelancers, we're taught na think of our target audience. Pero minsan may na-attract ka na ibang market. Parang ganun lang din. So, as much as possible, we should make it inclusive sa iba't ibang group ng mga tao. Yeah. May questions pa ba? We're almost at 7:30. Yan, mukhang wala na namang questions. So I think it's safe to say na we can wrap this up. Ayan. So hopefully may mga natutunan kayo dito sa ano natin sa session natin for today. Thank you guys for joining. Thank you for watching sa nasa group natin. Ayan, parang may pahabol si Kat. Asa na yun? Pahabol. May pahabol pa from FB. Ito ba yan? Yung pinost ni Pao. For UX design sa Figma, gumagamit din po ba kayo ng tool? I think si Kat yung nasagot dito. Pero yung ginagamit namin, for example, yung sa color contrast is yung Stark na plugin. So isa yon sa mga accessibility plugins na ginagamit namin when using Figma. Stark. Tama ba, Kat? Ayan. Stark Color Shades Kit Contrast Grid. Ayan. Yan. Yung Stark pala meron na rin siyang meron siyang browser extension. So pwede nyo rin siyang pang-scan ng website nyo. Actually maganda siya. Na-try ko and i-compare niya talaga sa WCAG guidelines. So pag may nakita siya na na violation sa isang guideline, sasabihin niya sa iyo kung saan 'yun. So you know how to fix it. Yeah. So it's different dun sa Wave na na-mention ko kanina. Yung Wave meron lang siyang mga specific na na ire-report, for example, yung color contrast, yung headings, so yung mga alt text, yun lang yung ni-report niya basically. Pero itong Stark, I think mas siya, mas comprehensive, mas deep yung pag-scan sa website. So check niyo yan, install niyo sa browser niyo and then try to scan websites pagdating ng para ma-check niyo yung accessibility. Ayan. Sige, may pahabol pang isa. Okay lang ba yung passing score ko lagi ay naka-base sa Google PageSpeed Insight? So same thing this sinabi ko kanina na kapag automated tester, meron talagang limitation yan. So okay din naman yung mga points na mini-mention ng Google PageSpeed Insight tool na halimbawa sa color contrast din, sa mga labels ng buttons, ng mga links. So okay yun. Dapat talagang yun, masunod natin. Pero yun nga, be wary din na baka false positive yan or false negative yung Kasi meron din siya dong section na yung mga past sa audit, di ba? So pwedeng false negative din yun. So I'll mention again na after gawin itong automated test, you should follow it up with a manual test, manual audit. Ayan. So try mo din yung Stark, maganda siyang tool. As in WCAG talaga yung ginagamit niyang reference. Ayan. So it's 7:32. Thank you guys again for joining me dito sa live natin and also yung mga nanood sa Facebook. Thanks sa mga nag-post ng questions, sa mga nag-share ng experiences nila. Diyan. Ayan, thank you very much sa mga insights mo, bro, kasi actually gusto ko rin ng mga kausap ng someone with
cognitive issues din. For example, sa ADHD. Actually, meron pala kaming nakausap before na ano, na ganun, may for ADHD and depression. Yan. But hearing it from someone who has to experience it every day, so it's very insightful. Ayun. So I always Salamat, appreciate salamat. mga ganong insights. So thank you, bro, for sharing your experiences then and your insights. And thanks everyone for attending, and see you guys I think next month or at the end of the month. Ayan. Thank you. Thank you, thank you. Dami ko natutunan.